Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid. Maraming salamat po at patuloy ninyong sinusubaybayan yung aking mga video. Itong ating mga pagtatalakay, mga video reaction. Ngayon ay gagawa ulit tayo ng panibagong video. Kung nakita naman ninyo sa title, saan napupunta yung mga inihahandog sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi maraming nagtatanong ngayon, kinukurap lang daw, sinasabi, kinukurap lang daw ng ibang mga ministro yung mga buloy handog sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kaya marami daw ang tumiwalag, marami daw umalis. May mga nagsasabi na yung ginagawang pag-aabuloy daw ay sa pilitan. Yung sinasabi pa nila ay ikapo. Lahat ng yan ay sasagutin po natin. Kung balikan po natin yung kasaysayan, panahon ni Haring Solomon, bayan ng Israel, nagsagawa sila ng templo, nagpagawa siya ng templo. Ano ang mga ginamit doon? Iba-ibang uri ng mga bakal, bato, at hindi lang basta-basta mga bato na isang piraso lang, dalawang piraso, tatlo, hindi. Ang binigay ay tunay-tuniladang ginto, tunay-tuniladang mga bakal, tunay-tuniladang iba't ibang klaseng mga bato. Yun ang ginawang templo noong panahon ni Haring Solomon. Sa panahon po natin ngayon, panahon Kristiyano, ito na lang, itong may Iglesia ni Cristo na ngayon. Ito na, dito sa Pilipinas. So, maraming tumutulig sa ngayon. Lalo sa panahon nito. Yung abuloy daw ay galing daw sa mga politiko. Maraming nagsasabi niya, galing daw sa politiko yung mga abuloy. Kinukuha daw ng Iglesia ni Cristo yung mga perang ginagamit para magtayo ng mga gusaling sambahan o iba pang mga project sa loob ng Iglesia ni Cristo sa mga politiko daw. Hindi nila alam sa isang pagsamba lang, bilyon na ang nakukuha. Ano ang katunayan? Magbigay tayo ng halimbawa ito, panoorin natin. Ang isa pa pong feature ng ating gusaling sambahan ay Pansin po ninyo, magkalapit lang yung templo at saka yung isang gusaling sambahan. Hindi ako nagkakamali kung yun, sa Luzon o kaya Old Balara. Yun, magkalapit lang yun, nasa mahigit 1 kilometro lang ang layo. Pero ang lalaki, tataas yung may mga building din sa baba niya, pero sila ang nangingibabaw, yung dalawa. Gaano kalaki yan? Yung templo siguro ay nasa mahigit 7,000, yung main. Tapos yung wings, may wings. Tapos mayroon pang balcony. Mayroon pang doon sa ilalim, tawag mo. Basta mayroon pa doon sa ilalim, pinakailalim ng templo. Kaya kung hindi ako nagkakamali, nasa 10,000 seatings yung templo. Puntahan ninyo, panoorin nyo, lalo yung mga nasa Metro Manila. Pumasok kayo doon, pwede kayong pumasok. Basta magdamit lang na maayos. Itaon nyo sa panahon ng pagsamba para makapasok kayo. Mayroon kayong makikita doon mga iba-ibang disenyo. Elevator. Yung elevator doon, dalawa magkabilaan nyo. O, saan kinuha lang na yung maintenance lang doon? Maintenance? Saan kinukuha ang maintenance no? Yung kuryente. Ang mahal ng kuryente ngayon. Yung aircon. O, saan kinukuha ang mga sa politiko? Kinukuha ba yun sa politiko? Hindi isang pagsamba lang ng
sa loob ng Iglesia ni Cristo, makukuha na yung pambayad, sobra-sobra pa. Meron tayong mini chapel sa loob ng malaking gusaling sambahan. So, yung disenyo po ng mini chapel natin ay talagang parang standard chapel na po. Nakagaya ng mga ginagawa po natin sa ibang distrito. Po siyang standard view, laminated view po ang tawag natin doon. Meron siyang rostrum panel, choir area. Nakakamangha. Hindi basta-basta ang presyo ng mga kapilya na yan. Saan kinukuha ang mga perang ginamit dyan? Sa abuloy ng Iglesia ni Cristo. Isipin po ninyo yung Central at Old Balara ay magkalapit lang, mahigit 1 kilometro lang. Kayang takbuhin lang ng sasakyan yan. Eh bakit nagpatayo pa ang Iglesia ni Cristo ng kapilya? Doon magkalapit lang. Kasi marami ng mga kaanib. Hindi na magkasya doon sa templo. Ganon kagrabe, ganon kadami ang nagiging miyembro sa loob ng Iglesia ni Cristo. At yung Old Balara na yan, yung kapilya sa Luzon na yan, ay itinayo noong kasagsagan ng pandemic. Yung talagang walang trabaho, walang income, pati gobyerno bagsak. Pero ang Iglesia ni Cristo patuloy na nagtatayo ng mga ganyang mga project. Kaya yung mga abuloy ay makikita mo sa mga kapilya sa lahat ng dako na may mga Iglesia ni Cristo. Pati yung maintenance. Ay nako. Bukod sa pagsamba ng katandaan, meron pang sinasagawang pagsamba ng PNK. Naghahandog din sila. Ganyan po ka organize ang Iglesia ni Cristo. Kasi yung pagsamba ng kabataan ay ang mga tinuturo, aral din ng Biblia, pero sa paraang mauunawaan ng mga bata. Kaya tinawag na PNK. Bukod sila. Ito, panoorin po natin yung katabi niyang gusaling sambahan, Central sa Old Balara. Air conditioning unit at may card holder din po. Kung meron pong maliit na pagpupulong, hindi na po nila gagamitin yung main hall, which is, alam naman po natin, costly kung bubuksan pa yung air conditioning na po. Pero kung ang gagamitin na nila yung mini chapel, mas makakatipid. Noon ay nakalaan sa dako ng pagsamba ng kabataan, Ikaluwang Palapag. Kaya meaning, pagsamba ng kabataan, mga kabataan nila na membro. Of course, gagamitin din sa mga, yung may mga maliliit na meetings, gano'n, no? Na may mga pag-uusap sa mga leaders nila. So doon sa mini chapel na yun, para nga hindi magastos doon sa inside a huge chapel. Alright mga kabuhay, as you can see, the title of our video reaction or reaction video is paano nakapagpatayo ng mga templo or mga templong bahay sambahan ng Iglesia ni Cristo sa 2 sentimo. Yun ang panoorin nyo mamaya. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, ang tanong, buhay ka pa ba? Kung buhay... ang main hall po ng ating gusali ay nasa Ikalawang Palapag. Kaya upang ma-meet po natin ang requirement ng building code, ito po ay sinangkapan po natin ng 2 elevators. Ang isa po na nasa dakong likuran ay 6-passenger elevator. At ang nasa dakong harapan naman po ay 14-passenger elevator. Matang Balara, Quezon City, kung saan ang dati nilang kapilya ay nagamit sa loob ng 31 taon. 6 na beses ang inilaki ngayon ng bagong edifisyo. Grabe. Ang daming disenyo nilagay, meron pang mini chapel sa loob. May kapilya na, mayroon pang mini chapel sa loob. Hindi ko maiisipan. Ang galing ng mga gumuhit. Hindi ako nakakuan doon kasi dito lang ako sa maliliit. Kasi construction worker din ako, mga gusaling sambahan. Pero hindi ako na-assign doon.
6 na beses ang inilaki ngayon ng bagong edifisyo mula sa unang kayarian nito. Episode na ito ay ipapakita po namin sa inyo ang pinakabagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, ang ipinatayo para sa lokal ng Luzon, Distrito Eklesiastiko ng Sentral. Mapapanood Diba, ang lapit lang, no? Ang lapit sa lang. programa Pundasyon. Ang Iglesia ni Cristo na sumapit sa kanyang 108 Ganun katindi, kaganda. Mga halimbawa lang yan, hindi lang yan dyan sa Metro Manila. Isipin po ninyo, sa loob ng isang linggo, halos 5 kapilya ang naihahandog sa loob ng isang linggo. Gaano kalaking pera yun? Ngayon lang mga design. Kami na mga trabahador, trabahador ako eh. Saan nang gagaling yung mga binabayad sa amin? So, hindi ba sa abulo yan? Bakit? Kasi wala namang ibang pupukuhan kundi doon sa mga handugan, mga handog. Utos ba na maghandog? Nasa Biblia ang utos maghandog. Pero hindi po palakihan. Hindi po sa pilitan. Depende sa iyong pasya, bukal sa iyong puso. O basahin po natin sa Lucas 21:1 hanggang 3. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang biyuda na nagbuulog ng 2 salaking tanso. Sinabi niya, ang handog ng dukhang biyudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Ayun, mayroong naghandog na babae sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Balo, babae. Ang inihandog niya ay 2 sentabo. 2 sentabo na. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, buong ikabubuhay na niya. Yung buong ikabubuhay na niya, ang inihandog niya. Ibig sabihin, bukal sa kanyang puso, yung ibinigay niya. Hindi siya napilitan. Hindi tumingin ang Panginoong Hesukristo sa kalagayan niya. Pagkamat nakita niya na mahirap, dukha, pero sa ikabubuhay na niya. So, hindi naman yun ang hinihingi. Ang hinihingi ngayon ay kung ano yung pasya ng puso mo. Nakita niya may mga mayayaman din naghandog, pero labis sa kanilang yaman. Halimbawa, ito may dumating, kuha muna sila yung sobra o yan. Pero yung babaeng balo, yung buo niyang ikabubuhay, yun ang binigay. Kaya pinagpapala, tinatanggap. Kahit 5 centavos yan, kahit piso. Basta bukal sa puso mo, doon nagmumula ang pagpapala. Doon po nagmumula ang pagpapala. Kaya sana po, naintindihan po ninyo yung ibig kong sabihin. Bakit? Utos ba ng Panginoong Diyos na magtayo ng mga gusaling sambahan? O ito, Hagay 1:8. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy at mangagtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Utos, napakalinaw. Sinabi niya, magsiakyat kayo sa bundok, kumuha ng kahoy at ipagtayo ninyo ako ng bahay para maluwalhati. Pero sa panahon ito, pupunta ka na sa mga hardware, bibili ng materialis. Saan kukuha ng pambili? Ang mahal na ng mga bakal, simento, kung ano-ano pang gamit sa construction, kahoy. Mahal na lahat. Saan galing yung lahat yun? Doon sa mga abuloy, kusang loob na binigay sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi po galing sa politiko. Nakuha po ninyo yung ibig kong sabihin. Ito nga lang mga paglingap, patuloy na ginagawang lingap,
halos linggo-linggo. Yung nagdaang malaking sunog sa California, oh, tuloy-tuloy yung pagbibigay ng tulong sa mga nasalanta doon. Itong nagdaan lang na pandemic, gaano kalaki ang naitulong ng Iglesia ni Cristo sa bansa natin noong pandemic. Lalo nung tawag nito, yung walang makakalabas, walang makakapagtrabaho, nasa loob lang ng bahay. Lahat ng mga yon sa abuloy ng Iglesia ni Cristo nang gagaling. Ay ito, papaano natutustusan ng Iglesia ni Cristo ang lahat at ang iba pang mga proyekto nito? Masasabi natin ang Iglesia ni Cristo ay tumayo sa kanyang sariling paa. Wala hong tumutustos na dayuhan. Wala hong foreign aid. Sa madaling sabi, ang Iglesia ho ni Cristo ay walang utang kahit nasa ang bangko. Titulo ang Iglesia. Hindi nagsasama ng titulo ng lupa ng Iglesia ni Cristo. Tuloy natin. Yeah. Inisa-isa, walang pasugal, walang loto, walang mga kandidato, hindi humihingi ng pera kanino mang kandidato. Kaya malinaw po na yung mga handugan, abuloy, ginagamit din sa loob. Transparent. Makikita mo yung kung saan ginagamit. Kung paano ginugugol yung mga perang nagagamit sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maling-mali yung mga pinaparatang nila na nagbigay yung mga ganitong politiko, humingi ang Iglesia ni Cristo sa politiko, mayroong ikapo. Yung mga yun ay paninirang puri lamang. Walang katotohanan yung mga paninirang nila na yan. Wala silang batayan. Kung mayroon silang batayan, dapat magpakita sila ng mga video. Yun lamang po, at sana patuloy kayong sumubaybay. Maraming salamat.